May mga tao na natatakot kapag sila ay mag-isa dahil pakiramdam nila ay walang saysay ang katahimikan. Ngunit ang pagiging mag-isa ay hindi parusa, kundi isang bihirang pagkakataon upang makilala ang sariling pagkatao. Dito nasusubok ang tunay na tibay ng loob at ang lalim ng iyong karakter bilang tao. At dito rin unti-unting ipinapanganak ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa katahimikan, wala ang ingay ng opinyon ng ibang tao na kadalasang nagpapabigat sa isipan. Walang pressure na magpanggap upang makuha ang pagtanggap ng iba. Ikaw at ang sarili mo lamang ang magkatapat sa isang espasyong walang maskara at walang ilusyon. Ito ang lugar kung saan hinuhubog ang tunay na kapayapaan ng isipan at ang tahimik na lakas ng kaluluwa. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang sabi ng isang Stoic philosopher, ang kaligayahan ng buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ipinapakita nito na ang tunay na ligaya ay hindi hinahanap sa labas kundi dahan-dahang nililinang sa loob ng sarili. Ito ang diwa na ating sisimulang himayin sa paglalakbay na ito. Marami ang naghahanap ng kasiyahan sa presensya ng tao, sa relasyon, at sa walang tigil na ingay ng mundo. Ngunit kapag nawala ang mga ito, nawawala rin ang kanilang pakiramdam ng saya at kabuluhan. Ang Stoic ay natutong maging buo kahit walang kasama dahil alam niyang ang sarili ay sapat na pundasyon. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang kapayapaan na hindi umaasa sa opinyon at presensya ng iba. Sa video na ito, matutuklasan mo ang mga paraan upang maging masaya kahit ikaw lang mag-isa sa iyong sariling mundo. Hindi ito mababaw na tips kundi mga prinsipyo na hinubog ng karunungan ng panahon at karanasan ng mga pilosopo, mga prinsipyo na kayang baguhin ang pananaw mo sa sarili, sa kalungkutan, at sa mismong kahulugan ng kaligayahan. Manatili hanggang dulo at hayaan ang mga ideyang ito na magising ang iyong panloob na lakas at tahimik na tapang. Paraan number 1, yakapin ang katahimikan bilang disiplina. Ang katahimikan ay hindi simpleng kawalan ng tunog, kundi isang espasyong puno ng malalim na posibilidad at pag-unawa sa sarili. Sa katahimikan mo tunay na naririnig ang boses ng iyong sariling pag-iisip na madalas natatabunan ng ingay ng mundo. Ito ang sandali kung saan nawawala ang panlabas na distraksyon at unti-unting lumilinaw ang panloob na tinig ng karunungan. Dito nagsisimulang mabuo ang isang mas matibay at mas malinaw na pagkatao na hindi madaling matinag. Kapag mag-isa ka, walang humuhubog sa iyo kundi ang sarili mong prinsipyo at panloob na pamantayan. Walang papuri at walang puna na kayang baguhin ang direksyon ng iyong damdamin kung matatag ang iyong loob. Ito ang pagkakataon upang sanayin ang isipan na maging tahimik at matatag kahit magulo at pabago ang paligid. Ang katahimikan ay nagiging sandata laban sa kaguluhan ng emosyon at impulsibong reaksyon. Maraming tao ang tumatakas sa pag-iisa dahil natatakot silang makaharap ang kanilang tunay na sarili at mga tanong. Ngunit ang Stoic ay humaharap sa sarili ng walang takot at walang pagtatago sa likod ng distraksyon. Sa pagharap na ito, unti-unting nabubuo ang tunay na tapang, integridad at panloob na lakas ng pagkatao. Ang pag-iisa ay nagiging pagsasanay sa katatagan ng loob at hindi isang anyo ng kaparusahan. Sa katahimikan, mas nauunawaan mo ang iyong mga hangarin, hangganan at tunay na prioridad sa buhay. Mas malinaw mong nakikita kung alin ang kontrolado mo at alin ang hindi na dapat pag-aksayahan ng enerhiya. Ito ang pundasyon ng kapayapaan na hindi umaasa sa panlabas na pangyayari at opinyon ng iba. Ang pagtanggap sa katahimikan ay pagtanggap sa kapangyarihan ng sariling isipan at pagpapasya. Kapag natutunan mong maging payapa sa pag-iisa, nagiging malaya ang iyong isipan mula sa pagkadepende sa ibang tao. Hindi ka naalipin ng ingay, opinyon at paghuhusga ng lipunan na madalas walang tunay na halaga. Ang kaligayahan ay hindi na nakatali sa presensya ng ibang tao kundi sa tibay ng iyong panloob na mundo. Ito ang unang hakbang sa pagiging masaya kahit ikaw lang mag-isa at sapat ang iyong sariling presensya. Paraan number 2, linangin ang sariling isipan bilang tahanan ng kapayapaan. Ang isipan ang tunay na tahanan ng kaligayahan at hindi ang panlabas na mundo na pabago-bago at hindi kontrolado. Kapag mag-isa ka,
Mas malinaw mong nakikita kung paano gumagalaw ang iyong mga pag-iisip at emosyon sa bawat sandali. Ito ang pagkakataon upang sanayin ang isipan na maging mahinahon at hindi agad padala sa bawat bugso ng damdamin. Ang Stoic ay ginagawang kanlungan ng sariling isipan upang makahanap ng kapayapaan kahit walang kasama. Maraming tao ang hinahayaan ng isipan na kontrolin ng takot, pag-aalala at walang katapusang pagdududa sa sarili. Ngunit ang matatag na tao ay hinuhubog ang isipan na maging malinaw, disiplinado at hindi basta naapektuhan ng emosyon. Sa pag-iisa, mas madaling mapansin ang mga negatibong pag-iisip na walang silbi at walang naidudulot na mabuti. Dito nagsisimula ang pagsasanay sa pagpili ng mas makabuluhang pananaw at mas matalinong interpretasyon ng buhay. Kapag naunawaan mo na ang isipan, ay nasa iyong kapangyarihan unti-unting nababawasan ang pagdurusa at kalituhan. Hindi na bawat saloobin ay kailangang sundin o paniwalaan dahil alam mong marami sa mga ito ay pansamantala lamang. Ang pag-iisa ay nagiging pagkakataon upang pagmasdan ang isipan ng may distansya at may karunungan ng isang tagamasid. Ito ang unang hakbang sa pagiging kalmado at matatag kahit magulo at hindi tiyak ang mundo. Ang Stoic ay naniniwala na ang kapayapaan ay bunga ng tamang pag-iisip at hindi ng perpektong sitwasyon. Kapag pinili mong pag-isipan ang makabuluhan, mas nagiging magaan ang iyong pakiramdam at mas malinaw ang direksyon ng iyong buhay. Sa pag-iisa, mas nagiging malinaw kung ano ang tunay na mahalaga at kung ano ang dapat bitawan upang hindi ka mabigatan. Ito ang proseso ng paglinang ng panloob na katahimikan na hindi kayang agawin ng kahit sino o anumang pangyayari. Kapag ang isipan ay naging tahanan ng kapayapaan, hindi ka na natatakot sa pag-iisa at hindi ka naghahanap ng ingay upang mapunan ang kawalan. Ang sarili mong presensya ay nagiging sapat at nagbibigay ng lakas sa bawat sandali ng katahimikan. Ang kaligayahan ay unti-unting nagmumula sa loob at hindi sa pagkilala, papuri o atensyon ng iba. Ito ang ikalawang hakbang sa pagiging masaya kahit ikaw lang mag-isa at buo ang loob sa sariling mundo. Paraan number 3. Paunlarin ang sariling layunin at personal na misyon. Ang pag-iisa ay nagiging mabigat kapag walang malinaw na layunin ng buhay at walang direksyon ng isipan. Kapag may malinaw kang direksyon, ang katahimikan ay nagiging panahon ng paglikha, pagplano at pag-unlad ng sarili. Ito ang sandali kung saan nabibigyan ng hugis ang mga pangarap na matagal mong tinatago sa loob ng iyong isipan. Ang Stoic ay nabubuhay ayon sa malinaw na misyon na hindi nakasalalay sa opinyon, papuri o pagtanggap ng iba. Sa pag-iisa, mas nagiging malinaw kung ano ang nais mong buuin sa sarili at sa mundong ginagalawan mo. Walang ingay na humahadlang sa iyong pagninilay, pagsusuri at matatag na pagpapasya. Dito mo nakikita kung alin ang tunay na mahalaga at alin ang pansamantalang distraction lamang na kumakain ng oras. Ang layunin ay nagiging ilaw sa gitna ng katahimikan at kalituhan na nagbibigay direksyon sa bawat hakbang. Maraming tao ang nalulumbay kapag mag-isa dahil wala silang direksyon na sinusundan at layuning pinanghahawakan. Ngunit ang taong may misyon ay hindi nababagot sa pag-iisa dahil may ginagawa siyang makabuluhan at may kahulugan. Ang bawat sandali ng katahimikan ay nagiging hakbang patungo sa mas mataas na anyo ng sarili at mas malalim na karunungan. Ito ang disiplina ng Stoic na gawing produktibo ang pag-iisa at gawing guro ang katahimikan. Kapag malinaw ang iyong layunin, hindi ka madaling matinag ng kawalan ng kasama o ng kakulangan ng papuri. Alam mong ang bawat araw ay pagkakataon upang maging mas mahusay kaysa kahapon sa isip, asal at gawa. Ang pag-iisa ay nagiging panahon ng paghasa ng kakayahan, paglalim ng karunungan at paghubog ng disiplina. Dito unti-unting nabubuo ang karakter na hindi umaasa sa palakpak, atensyon at pagkilala ng iba. Kapag nabubuhay ka ayon sa sariling misyon, ang kaligayahan ay nagiging natural na bunga ng iyong paglalakbay. Hindi mo na kailangan ng patunay mula sa ibang tao upang maramdaman ang halaga at dignidad ng iyong buhay. Ang sarili mong pag-unlad ay sapat na dahilan upang magpatuloy, magtiis at ngumiti sa gitna ng katahimikan. Ito ang ikatlong hakbang sa pagiging masaya kahit ikaw lang mag-isa at malinaw ang direksyon ng iyong landas sa buhay. Paraan number 4. Yakapin ang sariling presensya bilang kaibigan at gabay.
Maraming tao ang naghahanap ng kasama dahil hindi nila kayang makasama ang sarili. Ngunit ang Stoic ay natutong gawing kaibigan ang sariling presensya sa bawat sandali. Ang pag-iisa ay nagiging mas magaan kapag tinanggap mo ang sarili bilang sapat na kasama. Ito ang simula ng malalim na ugnayan sa sarili na hindi nakasalalay sa iba. Sa pag-iisa, mas nagiging malinaw ang pag-unawa sa sariling lakas at kahinaan. Hindi mo na kailangang itago ang mga bahaging hindi perpekto dahil ikaw lamang ang saksi. Dito nagsisimula ang tunay na pagtanggap sa sarili ng walang paghatol at paninisi. Ang pagtanggap na ito ay nagiging pundasyon ng panloob na kapayapaan. Kapag naging kaibigan mo ang sarili, hindi ka na madaling malungkot sa kawalan ng kasama. Ang bawat sandali ay nagiging pagkakataon upang makinig sa sariling pangangailangan at hangarin. Ang pag-iisa ay nagiging panahon ng pag-aalaga sa sarili sa pisikal, mental at espiritual na antas. Ito ang disiplina ng Stoic na alagaan ang sarili bilang pinakamahalagang tungkulin. Maraming tao ang naghahanap ng validation sa iba upang maramdaman ang kanilang halaga. Ngunit ang taong kilala at tinatanggap ang sarili ay hindi umaasa sa palakpak ng mundo. Ang sariling presensya ay sapat na patunay ng dignidad at halaga ng pagkatao. Dito nabubuo ang kumpiyansa na hindi kayang gibain ng opinyon ng iba. Kapag natutunan mong maging mabuting kasama ang sarili, ang kaligayahan ay nagiging natural na kasama rin. Hindi mo na kailangan ng ingay at distractions upang punan ang katahimikan. Ang sarili mong presensya ay nagiging pinagmumulan ng lakas, direksyon at katahimikan ng loob. Ito ang ikaapat na hakbang sa pagiging masaya kahit ikaw lang mag-isa at buo ang ugnayan sa sarili. Paraan number 5. Sanayin ang sarili sa pasasalamat sa bawat sandali. Ang pag-iisa ay nagiging mabigat kapag puro kakulangan ang nakikita ng isipan. Ngunit kapag sinanay mo ang sarili sa pasasalamat, nagiging sapat ang kahit kaunting biyaya. Ito ang kakayahan na makita ang halaga ng kasalukuyang sandali kahit walang kasama. Ang Stoic ay marunong magpasalamat kahit sa mga simpleng bagay na madalas hindi napapansin. Sa pag-iisa, mas malinaw mong nakikita ang mga biyayang hindi nakasalalay sa ibang tao. Ang hininga, ang oras at ang pagkakataon na mabuhay ay nagiging malinaw na kayamanan. Dito natutunan ng isipan na ang kasiyahan ay hindi palaging galing sa labas. Ang pasasalamat ay nagiging panangga laban sa inggit at paghahambing. Maraming tao ang hindi masaya dahil laging nakatingin sa kung ano ang wala sa kanila. Ngunit ang taong marunong magpasalamat ay nakatuon sa kung ano ang mayroon sa kasalukuyan. Ang pag-iisa ay nagiging panahon ng pagninilay sa mga biyayang madalas binabaliwala. Ito ang disiplina ng Stoic na gawing sapat ang kasalukuyan at hindi umasa sa hinaharap. Kapag sanay ka sa pasasalamat, hindi ka madaling masira ng kawalan ng kasama o pansin. Alam mong ang bawat araw ay regalo na hindi kailangang patunayan sa iba. Ang pag-iisa ay nagiging panahon ng pag-appreciate sa sarili at sa mundo sa paligid mo. Dito unti-unting nawawala ang pagnanais na palaging may kasama upang makaramdam ng saya. Kapag ang pasasalamat ay naging bahagi ng iyong pagkatao, ang kaligayahan ay nagiging tahimik ngunit malalim. Hindi mo na hinahabol ang kasiyahan dahil nararamdaman mo ito sa bawat sandali ng buhay. Ang sarili mong presensya ay sapat upang makita ang kagandahan ng mundo kahit tahimik. Ito ang ikalimang hakbang sa pagiging masaya kahit ikaw lang mag-isa at buo ang loob sa kasalukuyan. Paraan number 6. Disiplinahin ang sarili sa araw-araw na ritual at pag-unlad. Ang pag-iisa ay nagiging magulo kapag walang istruktura ang araw at walang malinaw na ritmo ang buhay. Ngunit kapag may disiplina sa oras at gawain, ang katahimikan ay nagiging maayos, malinaw at makabuluhan sa bawat sandali. Ito ang paraan upang gawing produktibo ang pag-iisa at hindi ito maging sanhi ng katamaran at pagkaligaw ng isipan. Ang Stoic ay naniniwala na ang disiplina ay isang anyo ng paggalang sa sarili at sa sariling potensyal. Sa pag-iisa, mas madali mong mabuo ang sariling ritual na akma sa iyong layunin, kalagayan at personal na kapasidad. Walang istorbo na sumisira sa iyong focus at konsentrasyon na mahalaga sa pagunlad ng sarili. Dito mo hinuhubog ang mga gawi na nagpapalakas sa isip, katawan at karakter sa pangmatagalang panahon. Ang bawat ritual ay nagiging hakbang patungo sa mas mahusay, mas disiplinado
at mas malinaw na bersyon ng sarili. Maraming tao ang nalulunod sa boredom kapag mag-isa dahil wala silang malinaw na gawain at direksyon sa oras. Ngunit ang taong disiplinado ay hindi nababagot dahil alam niya kung paano gamitin ang oras ng may saysay at layunin. Ang pag-iisa ay nagiging panahon ng paghasa ng kakayahan, pag-aaral ng bagong kaalaman at paglinang ng karunungan. Ito ang disiplina ng Stoic na gawing guro ang oras at hindi kaaway na kinatatakutan. Kapag may malinaw kang sistema sa araw-araw, nababawasan ang pagkalito, pag-aalala at pagod ng isipan. Alam mo kung kailan kikilos at kailan magpapahinga ng walang guilt at walang pagdududa sa sarili. Ang pag-iisa ay nagiging balanseng espasyo ng paggawa, pagninilay at tahimik na pag-unawa sa sarili. Dito unti-unting nabubuo ang kumpiyansa sa sariling kakayahan na pamahalaan ang buhay ng may disiplina. Kapag ang disiplina ay naging ugali, ang kaligayahan ay nagiging bunga ng progresong nakikita mo sa sarili araw-araw. Hindi mo na kailangan ng validasyon ng iba upang maramdaman ang iyong pag-unlad at halaga bilang tao. Ang sarili mong progreso ay sapat na patunay na may direksyon, layunin at saysay ang iyong buhay. Ito ang ika-6 na hakbang sa pagiging masaya kahit ikaw lang mag-isa at may kontrol sa iyong oras at landas. Paraan number 7. Tanggapin ang hindi mo kontrolado at ito ng lakas sa kaya mong baguhin. Maraming tao ang nagdurusa sa pag-iisa dahil sinusubukan nilang kontrolin ang lahat ng bagay sa kanilang buhay. Ngunit ang Stoic ay natutong tanggapin na may mga bagay na hindi kailanman mapapasailalim sa kanilang kapangyarihan. Ito ang unang hakbang upang makalaya sa walang katapusang pagkabahala at frustrasyon. Ang pagtanggap ay hindi pagsuko kundi isang anyo ng matalinong lakas. Sa pag-iisa, mas malinaw mong nakikita kung alin ang nasa iyong kontrol at alin ang hindi. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng iba, ang nakaraan at ang mga pangyayari sa labas ng iyong impluensya. Ngunit kontrolado mo ang iyong reaksyon, pag-iisip at pagpili sa bawat sandali. Dito nagsisimula ang tunay na kapayapaan ng isang disiplinadong isipan. Maraming tao ang hindi masaya dahil hinahawakan nila ang mga bagay na hindi naman nila kayang baguhin. Ngunit ang taong marunong bumitaw sa hindi kontrolado ay mas magaan ang loob at mas malinaw ang direksyon. Ang pag-iisa ay nagiging panahon ng paglinaw kung saan ilalagay ang iyong enerhiya at atensyon. Ito ang disiplina ng Stoic na magpokus lamang sa kung ano ang may saysay at kapangyarihan. Kapag natutunan mong tanggapin ang hindi mo kontrolado, nababawasan ang galit at panghihinayang. Mas nagiging tahimik ang isipan dahil hindi ka na nakikipaglaban sa realidad. Ang pag-iisa ay nagiging panahon ng paglinang ng karunungan at hindi ng pagkalunod sa pag-aalala. Dito unti-unting nabubuo ang panloob na katahimikan na hindi nakasalalay sa sitwasyon. Kapag malinaw sa iyo ang hangganan ng iyong kapangyarihan, nagiging mas matatag ang iyong kaligayahan. Hindi ka na umaasa sa pagbabago ng mundo upang maramdaman ang kapayapaan. Ang sarili mong pag-iisip at pagpili ay nagiging pundasyon ng iyong katahimikan at lakas. Ito ang ika-7 hakbang sa pagiging masaya kahit ikaw lang mag-isa at malaya ang isipan mula sa hindi kailangan na bigat. Paraan number 8. Gawing guro ang pag-iisa sa pagkilala sa sariling emosyon. Ang pag-iisa ay nagbibigay ng malinaw na salamin upang makita ang tunay na galaw ng iyong emosyon. Kapag walang ingay ng ibang tao, mas nararamdaman mo ang bawat damdamin nang hindi ito tinatakpan. Ito ang pagkakataon upang maunawaan kung saan nanggagaling ang iyong lungkot, galit at tuwa. Ang Stoic ay tinitingnan ang emosyon bilang impormasyon at hindi bilang pinuno ng kanyang buhay. Sa pag-iisa, mas madali mong mapansin ang mga pattern ng iyong damdamin sa bawat araw. Makikita mo kung alin ang paulit-ulit na nagdudulot ng sakit at alin ang nagbibigay ng lakas. Dito nagsisimula ang kakayahang pagmasdan ang emosyon nang hindi agad tumutugon. Ito ang disiplina ng Stoic na gawing malinaw ang isipan sa gitna ng emosyonal na bagyo. Maraming tao ang natatangay ng emosyon kapag mag-isa dahil wala silang gabay sa loob. Ngunit ang taong marunong magmasid sa emosyon ay hindi basta nadadala ng panandali ang damdamin. Ang pag-iisa ay nagiging panahon ng pag-aaral kung paano manatiling kalmado sa gitna ng panloob na ingay. Dito unti-unting nabubuo ang emosyonal na katalinuhan at panloob na lakas. Kapag nauunawaan mo ang iyong emosyon, mas madali mong pinipili ang mas matalinong kilos at pananaw.
Hindi ka naalipin ng impulsibong reaksyon na madalas pinagsisisihan. Ang pag-iisa ay nagiging espasyo ng pagninilay kung saan natututo kang maging mas mahinahon at makatarungan sa sarili. Dito unti-unting nababawasan ang drama at nadadagdagan ang karunungan sa bawat sitwasyon. Kapag ang emosyon ay naging guro at hindi amo, nagiging mas tahimik ang iyong kalooban. Hindi mo na kinatatakutan ang pag-iisa dahil alam mong ito ay pagkakataon upang mas makilala ang sarili. Ang sariling pag-unawa sa emosyon ay nagiging pundasyon ng matatag na kaligayahan at kapanatagan. Ito ang ikawalong hakbang sa pagiging masaya kahit ikaw lang mag-isa at malinaw ang ugnayan sa sariling damdamin. Paraan number 9. Gamitin ang pag-iisa sa paglinang ng karunungan at pag-aaral. Ang pag-iisa ay nagiging mas makabuluhan kapag ginamit ito bilang panahon ng pagkatuto at paglinang ng isipan. Kapag walang istorbo, mas malalim ang pag-unawa sa mga ideya, prinsipyo at karunungan ng buhay. Ito ang sandali kung saan nagiging guro ang mga libro, karanasan at sariling pagninilay. Ang Stoic ay hindi tumitigil sa pag-aaral dahil alam niyang ang karunungan ay walang hangganan. Sa pag-iisa, mas nagiging malinaw ang uhaw sa kaalaman na hindi nakadepende sa eskwela o ibang tao. Makikita mo kung ano ang nais mong pag-aralan at kung anong larangan ang nagbibigay saysay sa iyong isip. Dito nagsisimula ang disiplina ng araw-araw na pagbabasa, pagsusulat at pagninilay. Ang kaalaman ay nagiging kasama mo sa katahimikan at gabay sa bawat desisyon. Maraming tao ang nababagot kapag mag-isa dahil wala silang intelektual na ginagawa. Ngunit ang taong mahilig sa pagkatuto ay hindi nauubusan ng paksa at layunin sa katahimikan. Ang pag-iisa ay nagiging panahon ng paghasa, ng pag-iisip at pagpapalawak ng pananaw sa mundo. Ito ang disiplina ng Stoic na gawing mas malawak ang isip kaysa sa limitasyon ng sitwasyon. Kapag patuloy kang natututo, mas nagiging malinaw ang iyong pag-unawa sa sarili at sa buhay. Hindi ka na basta nadadala ng maling paniniwala at mababaw na opinyon ng iba. Ang pag-iisa ay nagiging espasyo ng malalim na pagninilay na humuhubog sa iyong pilosopiya sa buhay. Dito unti-unting nabubuo ang karunungan na hindi kayang sirain ng panahon. Kapag ang kaalaman ay naging bahagi ng iyong araw, ang pag-iisa ay nagiging masigla at puno ng layunin. Hindi mo na kinatatakutan ng katahimikan dahil puno ito ng ideya at pag-unlad ng sarili. Ang sariling pagkatuto ay nagiging pinagmumulan ng kumpiyansa, direksyon at kaligayahan. Ito ang ikasiyam na hakbang sa pagiging masaya kahit ikaw lang mag-isa at mayaman ang isipan sa karunungan. Paraan number 10. Yakapin ang pag-iisa bilang kalayaan at hindi bilang kulungan. Ang pag-iisa ay madalas tinitingnan bilang kalungkutan, ngunit maaari itong maging pinakamalaking anyo ng kalayaan kapag nauunawaan ng tama. Kapag wala kang inaasahang kasama, mas malaya kang gumalaw ayon sa iyong prinsipyo, pagpapasya at panloob na paninindigan. Ito ang sandali kung saan hindi ka kailangang magpaliwanag sa kahit sino kundi sa sarili mo lamang na siyang tunay na hukom ng iyong buhay. Ang Stoic ay tinitingnan ang pag-iisa bilang espasyo ng kalayaan, paglago at panloob na soberanya at hindi bilang kawalan. Sa pag-iisa, mas malinaw mong nararamdaman ang kalayaan sa oras, isipan at direksyon ng iyong sariling paglalakbay. Walang humihila sa iyo palayo sa iyong layunin at walang pumipilit sa iyo sa landas na hindi mo pinili. Dito mo nararanasan ang kapangyarihan ng sariling pagpapasya sa bawat maliit na desisyon na bumubuo sa iyong pagkatao. Ang kalayaang ito ay nagiging pundasyon ng malalim na kasiyahan, dignidad, at katahimikan ng iyong pagkatao. Maraming tao ang natatakot sa pag-iisa dahil iniisip nilang mawawala ang kanilang halaga kapag walang kasama o saksi. Ngunit ang taong malaya sa loob ay hindi nangangailangan ng presensya ng iba upang maramdaman ang sariling halaga at dignidad. Ang pag-iisa ay nagiging panahon ng paghubog ng kalayaan mula sa pag-asa sa atensyon, papuri at pagkilala ng mundo. Ito ang disiplina ng Stoic na gawing sapat ang sarili sa bawat pagkakataon at sa bawat yugto ng buhay. Kapag tinanggap mo ang pag-iisa bilang kalayaan, nababawasan ang takot, pagdududa at pagkapit sa opinyon ng iba. Mas nagiging malinaw ang iyong identidad dahil hindi ito hinuhubog ng panlabas na ingay kundi ng panloob na prinsipyo. Ang pag-iisa ay nagiging espasyo
ng paglikha ng sarili mong filosofiya, paninindigan at paraan ng pamumuhay. Dito unti-unting nabubuo ang panloob na kalayaan na hindi kayang ipagkait ng mundo, ng tao o ng pagkakataon. Kapag ang pag-iisa ay naging simbolo ng kalayaan, ang kaligayahan ay nagiging natural at tahimik na kasama sa bawat araw. Hindi mo na hinahabol ang presensya ng iba upang maramdaman ang saya, kabuluhan at kapayapaan sa loob. Ang sarili mong presensya ay nagiging pinakamalaking anyo ng kalayaan, lakas ng loob at katiyakan sa buhay. Ang pag-iisa ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng tahimik na lakas na hindi agad nakikita ng karamihan. Kapag natutunan mong maging buo sa katahimikan, nagiging malinaw ang iyong layunin at mas tumitibay ang iyong panloob na paninindigan. Ito ang landas ng Stoic na hindi umaasa sa ingay ng mundo upang maramdaman ang kabuluhan ng sariling buhay. Sa pag-iisa, unti-unti mong natutuklasan na sapat ang sarili upang mabuhay ng may dignidad, kahulugan at kapayapaan. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi hinahabol sa labas, kundi nililinang sa loob ng isipan at hinuhubog sa karakter sa araw-araw. Kapag natutunan mong mahalin ang katahimikan, nagiging kaibigan mo ang sarili sa bawat yugto ng paglalakbay sa buhay. Ang mundo ay maaring magbago, ang tao ay maaring lumayo, ngunit ang panloob na kapayapaan ay mananatili kapag ito ay hinubog ng disiplina at karunungan. Ito ang diwa ng pagiging masaya kahit ikaw lang mag-isa at hindi kailanman nag-iisa sa loob ng iyong sariling isipan. Sa huli, ang pag-iisa ay hindi kawalan kundi isang paanyaya upang makilala ang sarili ng mas malalim. Ito ang tahimik na paaralan kung saan hinuhubog ang tapang, katalinuhan at tunay na kalayaan ng tao. Kapag tinanggap mo ito bilang bahagi ng iyong landas, nagiging mas magaan ang bawat hakbang sa buhay. At dito nagsisimula ang isang kaligayahan na hindi kayang agawin ng panahon, tao o anumang pangyayari. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.